please don't take care of yourself. Kayo nakikiuto sa mga may sakit. Uto ang may sakit yan. Pag kayo nakiusap, maganda, may sakit. And today, tayo'y dumakuli sa salita ng Panginoon kung saan we are expecting something from the Lord today. And the message today is about the victorious life in Christ. The victorious life in Christ. Sige, tayo yung manalangin. Ama, kami po ay lumudulog sa iyo. Magpasalamat sa kabila ng maginaw na klima ay nararanasan pa rin po namin init at pagmamahal ng kapatid Jesus. Salamat naman at sa mga kapatid po namin na parting salamat, dalangin namin at paunang sa amin lahat. Kasi ano kami, hinihingi namin o banal na Espiritu na ikaw magsama namin ngayon. Purihin ngayon pangalan naman. Para dalangin sa pangalan ni Jesus. Can you open your Bibles to 1 John chapter 5? Okay. 1 John chapter 5, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God, and whoever loves the Father loves the child born of him. By this we know that we love the children of God, when we love God and observe his commandments. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory we have. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Kaya ngayon, tutuhayan natin mga kapatid. Okay? And we'll look into the Word of God and see, tignan natin, measure natin yung faith natin. Yung ating pananampalataya na tinatawag natin. I-claim natin yung pananampalataya. Tama ba yung pananampalataya ko? Is my faith right? Kasi, pwede ka my faith may be right in the eyes of men. Sa aking kapwa, sa aking katabi. Mukhang religious naman ako. Sabi nung katabi ko, mabait daw ako. Diba? Sabi nga ng nanay ko, mabait daw ako. Pero ang tanong dito, ano sabi ni Lord? Ano sabi ni Lord sa faith mo? Anong sabi ng salita ng Panginoon ayon sa ipinakikita mo pananampalataya? Okay, so tunghayan natin mga kapatid. Ngayon, ang tanong, have you ever failed in life? Oh, many times, di ba? Na failure is the state or condition of not meeting a desired or intended objective. Okay? Meron kang gagawin, pero hindi mo na-achieve, hindi mo nagawa, hindi mo narating. So, somehow, it is a failure. Okay? It's a failure. And many of us are familiar with failure, yung failing in life. Okay? Pero tutuhayan natin at ibabangga natin ito ngayon sa ating pananampalataya. What is failure against our faith? Okay? Tignan natin paano, tutuhayan natin kung paano tayo magiging overcomers. Okay? Nakita naman natin kanina sa binasa natin from 1 John chapter 5, kung ano ang naisin ng Panginoon sa atin. He wants us to be victorious and to overcome the world. And this through faith. Sa pananampalataya. Okay? So, no one wants to fail. Di ba? Totoo naman, di ba? Parang, sige, sasali ako ng paligsahan.
nasali ako sa contest, takbuhan, racing. Pero magpapatalo ako. Magpapatalo ako kasi dito ako masaya. Laging talo. Hindi, it doesn't work that way. Parang may something wrong with your mind. Okay? Everyone, kahit na yung medyo yung pinakamahina sa isang paligsahan, everyone aims to win. Everyone wants to become successful. Okay? Parang nagninegosyo ka, di ba? Nagninegosyo ka at pinapangarap mo, ay, pag nag-start itong business na ito, gusto ko after 1 week, lugi na. Meron mong ganun. Ayaw mo, di ba? Kung gusto mo, you want to, ang dream mo pag nag-start ka ng business, ba? After 5 years, may branch na ako. Di ba? Yun yung success. Di ba? Gusto ko, after 5 years, lalaki na itong negosyo ko. Kukuha na ako ng mas maraming paninda. Yun yung success na iniisip natin, di ba? Marami, hindi ganito ang nangyayari. Marami, nag-fail. And this is common. Pero tignan natin, pag-aralan natin where we have failed. Saan ba ako nagkulang? Saan ba ako nagkamali? Paano ba ano ba yung ginawa ko na hindi dapat? Na bakit ko ginawa? Okay? Tutunayan natin mamaya, maybe, just maybe, it falls under the category of carelessness. Bakit naman careless, Pastor? Careless siguro dahil hindi ka gumawa ng checklist mo. Di ba? Pwedeng gano'n, hindi ka gumawa ng checklist mo at ura-ura lang, pumasok ka sa isang negosyo at naglagay ka ng malaking halaga, puhunan, and then hindi ka nag-consult. Careless ka. Pwedeng gano'n, di ba? Or the category of complacency. Ano yung ibig sabihin ng complacency? Let nature take its course. Parang gano'n. Parang start ka ng negosyo, alam mo yan, tatagal, magiging successful yan. No, hindi pwedeng gano'n yun. Kasi dapat meron yung nandyan ka na ikaw yung nag-aruga ng negosyo, ikaw yung gumagawa ng efforts and everything. Hindi pwede yung yung start ka ng negosyo at pababantayan ko sa kanya. Maglalagap ka ng puhunan, di ba? Naglalagap ka ng puhunan and never ito na naging advice ng mga expert. Na pagka nagkaroon ka ng negosyo, ipatao mo yan sa ibang tao. Ipabantay mo yan sa ibang tao. And sila yung magte-take ng, hindi, kahit na kamag-anak mo pa yan, listen here, kahit kamag-anak mo pa yan, okay, hindi niya ibibigay yung full na responsibility and care and accountability doon sa negosyo mo. Kasi in the first place, hindi naman kanya, di ba? Hindi kanya yung negosyo. Kaya ang mangyayari ngayon, may inumpisahan kang negosyo. And then, kumuha ka ng magbabantay. Kasi meron ka pang binabantayan iba. So, pinabantayan mo. Most likely, it will fail. So, never do that. Pag, if you're thinking of venturing into a business, huwag mo pababantayan sa kamag-anak lamang. Okay? Yung iiwan mo sa kanyang care at kakayaan mo na, sige, siya lang mamamahal. Marami akong narinig na ganyan. Meron pa akong kakilala sa trabaho na naglaan siya ng halos 1 milyon na makakilala mo si Sir Buddy. Naglaan siya ng halos 1 milyon sa poultry sa baba, sa probinsya. Pinatayuan nila ng napakagandang poultry house. Maraming manok, lahat, everything was there. Tapos ipinatawag niya sa mga pinsan. I'm not saying na ang mga pinsan bad. Pinsan ko yun. Pero
Hindi ko sinabi na, ako ba talagang mapinsan? Hindi. Hindi. Ang point dito of the story is, ipinagkatiwala niya yung negosyo sa yung mga tao na iniwan na lamang niya basta-basta. After, I think, 2 years. Ang tagal naman ng 2 years yung negosyo. After 2 years, naiwan naman yung poultry house. Wala naman. Wala naman. Wala itlog. Wala malibo. Wala. Agyo ang natira doon sa poultry house. Unti-unting inubos ng mga nagbabantay. Why? Because wala siya doon eh. Hindi niya personally na pinupuntahan, inaalagaan yung business. And so it's also the same. So pwedeng mag-fall doon sa dalawang category niya. First category, carelessness. Second category, yun, complacency. So that's is sa larangan ng business, di ba? I think it is also the same with relationships, di ba? Relationships. Pagka pumasok ka sa isang relationship, what do you do? How do you nourish a relationship? Communication, number one is communication. Natuloy lang kayo mag-asawa, pero hindi kayo nag-uusap. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pag-asawa kayo, pero hindi sila nag-uusap. 10 years na kayo mag-asawa. Hindi mo pa alam kung ano ang favorite color ng asawa mo. Bakit may problema? There's something wrong. You're not, communicating. When you say communicating, you dive deeper into conversation with the other person. You want to learn more of that person. Okay? Hindi po pwedeng yung bang hi, hello, yung bang gano'n, hi, hello lang, tapos na. Tulog na siya, tulog ka na rin. Ganun lang yung buhay ninyo, 10 years, 20 years. Nakakalungkot, di ba? Pero meron mga ganyan ha, 10 years, first year, very intimate, talagang halos tuklapin mo yung dalawang taong yan. Dahil lagi sila magkasama, lagi sila magkadikit, okay? And then, itong tanong. Pero kasi nakikita ko ito eh. No first year, second year, fifth year, until 10 years, intimate sila. Pero come the 15th year, the 20th year, may falling away na. Parang nawala na yung apoy sa kanilang relationship. Why? Yun yung question. Pero I would still go for what you have said, communication. Napakalaking bagay ng communication na gagawa niya sa relationship. If you need to talk, huwag lang yung casual talk. You need to talk in a deeper sense where you want to learn more of the other person. Yun ang dapat communication. Ano pa? Negosyo, relationship sa mga tao, ano pa? Ang pwedeng, you're looking at a success. Kagabi, nagkaroon ng book launch si Dave, yung libro niya. Was it a success? Yes, it was a success. Galing. Ilan? 34 na tao ang pumunta. 34 na tao pumunta. And may pasingot-singot pang nalalaman siya. Naiyak daw siya. Kasi ang dami, naging success yung kanyang book launch. Which is true, very successful. Kasi you need to understand, homegrown siya. Baguio. And I don't know, I think you're the first to do this here in Baguio. I hope it will be. And marami pang sana susunod na sa mga yapak mo. That is a success. And pagka naging successful ka sa isang bagay, gusto mong maging tularan ka, di ba? So the same with anything. Business mo. Kasi maraming ganyan, yung mga entrepreneur sa business, di ba? Anong ginagawa? May interview sila. Ano yung sikreto mo? Bakit naging successful ka? Di mo pwedeng sabihin, swerte lang. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin ng swerte. Bakit? Nung nag-business ka ba? Nung nag-business ka, sinwerte ka lang ba? Hindi, di ba? Nagbalat ka ng buto, di ba? Ikaw yung nagbubuhat ng mga paninda mo, ikaw bumibili,
O ikaw ang nagbabantay, ikaw ang nagbubukas, ikaw nagsasara. Tama? So nag-hard work ka. There's no room for swerte and malas. Wala. Hindi ka sinuwerte, hindi ka minalas. Nandiyan yung pagsisipag mo at yung iyong tiwala sa Panginoon. Amen. Yun ang maganda. So, moving forward, no one wants to fail. Tama? So, we need to understand that failure should always be expected in any objective or part of life. Okay? Alam natin, magkakaroon ng failure, pero expect na natin. Expect the worst. Sabi nga nila, di ba? Expect the unexpected. Darating yung panahon na yan magfe-fail ka. Pero anong gagawin mo pag nag-fail ka? Dapat medyo, hindi mo na pinapangarap. Hindi mo pinapangarap na magfe-fail ka. You need to have a room in your mind of thinking, what if? Yan yung mga gano'n mga what if? What if nag-fail? Anong gagawin ko? Ano yung contingency ko? Ano yung gagawin ko? How will I improve? Yan yung mga gano'n. Para lang sa gano'n, later on, dahil pagka hindi mo inisip, pag hindi mo inisip na baka mag-fail, anong mangyayari sa'yo? Later on, if that happens, at nag-fail talaga, and you're not expecting it, that it will happen, anong mangyayari sa'yo? Magiging devastated ka. Talaga madidepress ka. Okay? Kasi you were all thinking about, hindi kailan magiging failure ito. Pero nag-fail. So, kailangan magkaroon ka ng room on that idea. Yung mga what if. Okay? What if. Each one's goal is to finish, to complete, and to achieve a recognized purpose. Okay? Each one's goal is to finish, to complete, and to achieve a recognized purpose. Ito yung ating objective. Parang pagka sa later dito sa career mo, pagka nakahanap ka ng isang career, ang gusto mo makatapos ka sa career mo or makakompleto ka doon sa career mo. Ang gusto mong mangyari is magkaroon ng success yung pinasok mo. Okay? Hindi ka naman basta pinasok mo lang at okay ka na dyan. Kaya nga doon sa line of work namin, we try to convince people to do more. We try to convince people to step up sa kanilang mga career. Hindi pwedeng mag-linger lang sila doon sa isang level. Okay? Kasi every 2 years kailangan mag-step up ka. Pero ang problema, pagka hindi nag-step up, what comes to your mind? Pagka hindi nag-step up ang isang tao? Walang improvement, di ba? Walang improvement, walang nangyayari sa kanyang buhay, wala siyang natututunan. Yan ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Kaya nga we need to improve, we need to do changes in life. We need to learn and relearn or unlearn things. Yan ang ibig sabihin ng success. Hindi ka pwedeng nandito ka, pwede na ako, dito na ako. Forever na lang akong ganito. Diba? Parang like for example, I believe, naniniwala ako sa mga polis, na once na nakapasok sila ng polis, gusto ninyong umabot ng ibang ranggo, di ba? Pataas. Bakit? Para sikat? Hindi. Dahil because of self-improvement. Gusto mo maging successful in life. Okay? Dahil kung hindi ka nagsa-success, 10 years, 15 years, 20 years, PO1 ka pa rin. There's something wrong with you. Di ba? Hindi ka nag-step up sa career mo and you're not learning. Yun ang ibig sabihin ito. Kaya doon din sa aming trabaho,
we encourage people to learn a lot of things. They learn not just one thing, but they need to learn some sort of experience para lang sa ganun, maging worth it yung level up nila. Okay? Hindi ka basta na-promote lang. Sige, promote na nga natin yan, 10 years na siya dyan eh. Pero wala ka natututunan, pero promote ka nila. Walang manager ang gagawa ng ganun. Ang gagawa lang yung ang magpo-promote ng tao niya, pagka nakita niya yung tao niya na nagsasucceed sa buhay, di ba? Nag-step up siya sa plate, okay? Nag-initiate siya ng mga projects, meron siyang, may kusang palo siya, may kusang loob siya na ginagawa niya yung mga trabaho. Yan ang ibig sabihin, yun ang napopromote. Pero yung tamad, parang tayo, like for example, isang company tayo, isang organization tayo. Alam mo, itong kasama mong to, 10 years na kayo magkasama sa trabaho. Alam mong makupad at tamad at walang pakialam sa trabaho. Pero doon pa rin nagtatrabaho pa rin kasama natin, di ba? Tapos na-promote, naging manager. Ano sa tingin mo, isipin mo? Di ba? Sabihin mo, nadaya ako Ako may ginawa ito. Baka ito, di ba, nag-iisip tayo, nag-speculate na tayo. Bakit na-promote? Ikaw itong masipag. Siya, walang ginagawa sa trabaho, pero after 10 years, because of tenure lang, 10 years, na-promote siya. Parang ayaw mo lang ganun, di ba? So, yun ang ibig sabihin ng success. There is something in you or in a person that he becomes successful in something. Kahit anong bagay, nagiging successful, you learn things. Okay? However, people find themselves dumbfounded. Tataka sila, disoriented and distracted when faced with failure. Pagka kasi may expectation ka na, di ba? You're expecting na magiging successful ka. Tapos bigla nag-fail. Anong papasok sa isipan mo? Magugulat ka, di ba? Bakit ka nag-fail? Ginawa mo na lahat yung steps. Binantayan mo naman. Inayos mo naman. Bakit ako nag-fail? Saan? Di ba? Nagtatanong ka ngayon. Failure is a natural part of success and victory. Hindi lahat. Let's go back to the Bible. Sino yung malimit na nakikipagdigmaan na hindi ranas ng pagkatalo? Minsan lang siya nakaranas ng pagkatalo. Si Joshua, diba? Joshua went to a lot of campaigns, war campaigns. Nakikipagdigmaan siya kahit sino. But he knew and he knows that God is with him. Na ang Diyos ay nasa kanya lagi. Then one time, nagkaroon ng isang problema. Kung saan natalo sila. Napakarami nila at halos more than half or less than half yung kalaban, yung dami ng kalaban. At natalo sila. Nagtaka sila kasi alam ni Joshua, sure win na ito. Mananalo na sila. Pero natalo. Bakit natalo? There's something wrong. Something that God allowed to happen. And if you want to find out the story, read the Bible in the book of Joshua. Maganda yun. Okay? Now, what are the 5 stages? Tignan natin, pag-aralan natin, ano yung mga 5 stages ng failure? Para mapag-aralan natin, if you are going through some failure today, relationship, business, or whatever, in your work maybe, okay, if you're going through it, let's see, ano yung, nasaan stage ka na ngayon? Stage number 1 is denial. Ano ibig sabihin ng denial? Denial is, ayaw niyang isipin na there's something wrong with why she failed. Okay? Yan ang ibig sabihin ng denial. Ang sasabihin niya lagi sa sarili niya, everything happens for a reason. Yan, denial. Expected yan. Mag-fail talaga yan.
Diba, try ka ng business. Nag-try ka ng business at nag-fail yung business. Ito ang unang papasok sa isipan natin, yung denial. Kumbaga, expected yan. Kasi maraming ganito, meron din. Pero ayaw mong isipin, ayaw mong pag-aralan kung bakit nag-fail yung business. Okay? Yan yung first. Pangalawa, anger. Most of the time, yung anger natin, dalawang klase yung anger natin. Dalawang klase yung galit natin. Unang galit, yung outside. Galit ka sa mga pangyayari sa labas, galit ka doon sa kinuha mo magbabantay ng negosyo. Diba? Naninisi ka. Okay? Yun yung isang klase ng galit. Yung pangalawang klase ng galit, galit ka sa sarili mo. Hindi ko naisip yun. Galit ka na ngayon sa sarili mo. Yun ibig sabihin ng anger. Okay? Yung third, bargaining. Bargaining, doon papasok yung iisipin mo, kung ginawa ko lang sana ito yun, yung nagsisisi, bargaining. Nagsisisi si manager, bakit siya hindi nagganito, nagganyan, yan, pagsisisi na yan, bargaining. Then, darating yung depression. Yung depression is a stage where nag-fail ka, di ba? Once na nag-fail ka, karanas ka ngayon ng failure, nagsiset in ngayon yung depression, kung saan nagmumukmuk ka na lang sa loob ng bahay, ayaw mo makakita ng tao, ayaw mo nga tumingin sa salamin, kasi tao ka, di ba? Ayaw mo tumingin sa salamin kasi makikita mo naman tao yun. Kasi ayaw mo nga makakita ng tao. So, nagkukulong ka ngayon. Okay? And the fifth one is acceptance. At kailangan sa ating lahat, we need to come to that point in this stage of the failure. Tanggapin natin at pag-aralan natin ng mabuti kung saan tayo nag-fail. Ano ba yung failure na ginawa ko? Saan ako nagkulang? At anong gagawin mo ngayon? Like for example, you failed somewhere. Okay? Like for example, sa negosyo. Balik ulit tayo sa negosyo. Nag-fail yung negosyo, pag-aralan mo ngayon, saan stage ka, saan part ng negosyo ka nagkamali. Okay? Baka naman nag-fail ka dahil hindi mo na pag-aralan mabuti yung pricing mo. Di ba? Ang patong mo lang ang patong mo sobra-sobra. Ang bili mo sa sa item na tinitinda mo 100. Binibenta mo siya ng 200 ngayon. So doble yung price. Siyempre, maraming customer, alam nila na sa palengke, 100 lang yan. Ngayon papatungan mo siya ng 100 pa, yung 200 na yan. So overpricing, di ba? So sa tingin mo, matutuwa yung customer na bibili sa'yo? Hindi. Di ba? So ano mangyayari? They would go to other places to buy that product. Ganun din sa ating mga failures. Tignan natin, pag-aralan natin saan tayo nag-fail. And then, what do we do? Pagka nakita mo na yung failure mo, what do? You change. Di ba? Baguhin mo, magbago ka. At pag-aralan mo ulit. Yan ang ibig sabihin nito. Nang sa ganon, pwede mo ulitin ulit, di ba? Para maging successful. Okay? Now, degree. Pagka sinabing fail, well, wala namang fail-proof life. Walang fail-proof life. Walang kahit na sino sa atin ang hindi nakaranas ng failure. Diba? Lahat tayo nakakaranas tayo ng failure. Merong nakakaranas ng failure sa trabaho, sa business, sa relationship. Okay? Pero anong gagawin natin? What do we do when we fail? We need to move forward. Okay? When faced with failure, don't do the blame game. Kwan kasi, naninisi ka na, di ba? Ganyan na yung kamay mo, naghahanap ka na ituturo. Kasalanan ito eh. You never found
blame on yourself first. Dapat ikaw muna, di ba? I-blame mo muna yung sarili mo. Baka merong isang bagay na hindi mo nagawa. Okay? But still, again, do not go to that point of the blame game. Hindi mo rin pwedeng sisihin sa sarili mo eh. Okay? Kung nag-fail, pag-aralan mo. Merong pagkakamali, di ba? Pag nagkaroon ng pagkakamali, pag-aralan mo. Don't go to the point of blaming yourself, blaming the people around you, blaming and blaming things. Kasi walang papupuntahan ang paninisi. Tama? Walang papupuntahan ang paninisi. Magaling tayo sa paninisi, di ba? Parang ganito, malimit ito kung narinig ko eh. Dapat kasi, pinasok mo na yan kahapon eh. Paninisi, di ba? Paninisi. Di ba pwedeng sabihin na dapat sa susunod? Kasi nagawa na, di ba? Natapos na eh. Ano pa magagawa mo? Like for example, merong pagkain. Hindi mo natakpan at kinain ng pusa ng kagabi. Kinumaga, wala kayong kakainin. Papasok na, paano ang blame game? Dapat kasi tinakpan na ito ang kagabi. Kasalanan namin ito eh. Naninisi. Anong dapat na solusyon doon? Para hindi makulit yung nangyari niya. Tingnan natin yung anong naging problema kagabi. Hindi natakpan ito kagabi. Kaya kinain ng pusa. Kailangan sa susunod, takpan natin para hindi kayo ng pusa. Tama? Hindi tayo naninisi. Di ba? Trabaho mo yun. Ikaw yung last na natulog. Dapat ikaw nagtakip, di ba? May solusyon ba yun? Hindi solusyon yun. Kasi nakasakit ka pa ng kapwa mo. Tama? Yun ang masakit doon. Kasi magaling tayong manisi. Stop it. Okay? Sabihin mo doon sa katabi mo, stop it. Tayo manisi. Pag-aralan natin mabuti kung ano yung naging problema at ituro natin yung tamang solusyon. Amen? Tama na lang natin. The fundamental part of victory is faith. Kaya kailangan nagpapasok dyan yung pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, dito natin matutunghayan ang tamang pagtugon sa lahat ng mga pagkakamali o failures natin sa buhay. Dahil kung wala tayong tamang pananampalataya, ang mangyayari, yun nga, babagsak ulit tayo sa the blame game. Faith enables, look at here, faith enables us to focus on God and His promises through His Son, Jesus Christ. Ito ang gustong mangyari sa atin ng Panginoon. Faith enables us to focus on God and His promises through His Son, Jesus Christ. So, kumusta yung pananampalataya natin? How is our faith right now with God? So many Christians ngayon, yung mga mananampalataya ngayon, yung mga believers ngayon, they struggle in their lives because they have not recognized the power of faith that they have. Kailangan nyo ma-recognize, mga kapatid. You need to recognize the faith that you have in you. Kailangan matunghayan natin kung ano yung faith na nasa puso natin. Di ba nakita natin yung binasa natin kanina sa Acts chapter 19? Anong nangyari dito? Yung 7 kalalakihan, you still remember yung 7 kalalakihan na nagtataboy sila ng masamang espiritu? Anong ginawa ng espiritu? Yung bad spirit, anong sabi ng bad spirit? Gawin natin, balikan natin. Ganda na ng kwento eh. Acts chapter 19, verse 14. Sabi niya dito, 7 sons of one Sceva, a Jewish priest, were doing this. Sabi niya, anong ginagawa nila? Itong 7 lalaking ito, nagtataboy sila ng mga ng bad spirit sa pangalan ni Jesus na pinangangaral ni Apostol Pablo. Pero wala silang faith.
Sumagot yung demon. Sabi nung sa verse 15, and the evil spirit answered and said to them, I recognize Jesus, and I know about Paul. Sabi niya, but who are you? Sabi niya ganyan, sino ka? Sino kayo na nagtataboy sa akin? Sabi nung sa verse 16, and the man in whom was the evil spirit laid on them and subdued all of them. Binugbog nung lalaki na may sinapihan ng bad spirit yung 7 kalalakihan na nagtataboy ng bad spirit. Why? Because they do not have the right faith in them. Kaya kailangan tunghayan natin mga kapatid. We need to look into ourselves, into our hearts. You ask yourself, do I have the right faith? Do I have the right faith in God? So what is the essential faith? Tignan natin, merong 3 essential faith na kailangan nating tunghayan. Unang faith, ito yung totoong faith. It drives you to trust in God. It drives you to trust in God. Tingnan natin to John chapter 14 verse 1. Ano sabi ng John 14 verse 1? You have your Bibles? Kindly open your Bibles to John 14:1. Kasi marami, they claim, and it's true, they claim they believe in God. They believe in God. But that is not enough. Hindi yan sapat. Hindi yan sapat yung paniniwala lamang natin sa Diyos. Merong structure dapat. Ang structure ng belief natin o yung paniniwala natin ay nakasal dito. Sa John chapter 14, sa verse 1, sabi niya, do not let your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. If you believe in God, you also need to believe in whom? In Jesus Christ. Yeah? Tunghayan natin. Balikan natin yung 1 John chapter 5, yung main verse natin. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. And whoever loves the Father loves the child born of him. By this we know that we love the children of God, when we love God and observe his commandments. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. Ibig sabihin nito mga kapatid, yung ating paniniwala, yung ating pagsunod, yung ating pag-ibig sa Diyos, nakakayang dapat. Kinakakabit yan dapat sa ating pagmamahal at pag-ibig kay Kristo Jesus. Amen? Dahil kung hindi, parang yung faith natin generic. Generic yung faith mo. Kailangan branded yung ating faith. Ibig sabihin ng branded, yung faith mo ay talagang tamang nakakapit kay Kristo Jesus. Yun yung brand na yun. Okay? Kaya nga, mali yung sinasabi ng iba. Like, for example, I have heard this many times. Pagka naghahayag ako ng magandang balita, lahat naman yan pare-pareho. Lahat yan patungkol sa Diyos. No. Hindi lahat yan patungkol sa Diyos. Hindi lahat ay patungkol sa Diyos na tunay na ating sinasamba. Okay? Kaya if you encounter a person na sasabihin niyan ganyan, na lahat naman yan pare-pareho, yung mga religion na yan pare-pareho. Well, if you say religion, yes, pare-pareho yan. Pero if you say relationship, no, it's different. It has to be a relationship with God and the Son, Jesus Christ. Yun ang kaibahan natin. Listen here. Ito ang kaibahan natin
sa hindi mga mananampalatayang tunay sa Diyos na dakila. Our difference with them is that we have a relationship with Jesus Christ. Kaya kaya nga balik ko sa inyo, di ba? Ang balik ko sa inyo, kumusta ang relationship ninyo kay Jesus Christ? How is your relationship with Jesus Christ? Always. It's not about your relationship with God. Kasi first and foremost, bago ka magkaroon ng relationship kay God, you ought to have a relationship first with Jesus Christ. Kaya tayo mga parents, tayo mga magulang, we need to always look at our children and see if our children has the right relationship with Jesus Christ. Kailangan tinutuon natin sila, we are always directing them to Jesus Christ. Okay? Para na sa ganun, tama yung kanilang pananampalataya na dapat ay kinabubuhay nila. Ipinamumuhay tayo. Pangalawang true faith. Ito ang ibig sabihin ng yung tunay na pananampalataya. Faith directs you to team up with God. It teams up with God. Why? Faith allows us to work together with God. Paano yun? Kasi yung pananampalataya natin, ibig sabihin ng pananampalataya mo, yung faith mo, ikaw ay sumusunod kay Kristo, di ba? Ngayon na ikaw ay tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, ang banal na Espiritu na nasa sa iyo ngayon, ang siya nagtuturo sa iyo. Siya nagsasabi sa iyo kung ano ang dapat, hindi dapat. Okay? So, ikaw ngayon, because of your right faith with God, what happens? Sumasang-ayon ka ngayon sa banal na Espiritu na nangungusap sa iyong puso. Okay? You don't even question the Holy Spirit anymore. Why? Because you know that what the Holy Spirit speaks of and commands you to do is correct. It comes from God. Okay? Kaya nga, kailangan nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon because through the Word of God, the Bible, through the Word of God, God speaks to you. Okay? Wala na siyang sasabihin sa iyong panlilin lang. Walang panluloko ang nagagawin ang banal na Espiritu sa iyo na ayon sa salita ng Diyos. Everything will be according to God. And it is perfect. Always is perfect. It is for your own good. Amen? And for the people around you. So again, faith directs you to team up with God. Ibig sabihin, lagi kang sumasang-ayon sa pinagagawa sa iyo ng Diyos. Amen? Hindi ka kumukontra. Tama ba yun, Lord? Kinwestiyon mo pa talaga? Kinwestiyon mo pa si Lord kung tama ba yun? Ayan, Lord? Ganun ang gagawin ko? Bakit kailan pa nagkamali si Lord? Wala. Never na nagkamali ang Diyos. Okay? Kaya reliable ang Diyos. Ikaw. Ako, malimit ako magkamali eh, di ba? Kaya kailangan kong bumalik. Kailangan kong bumalik lagi sa Diyos na siyang tama, kompleto, He is perfect. Okay? So that I may know what to do next. Dahil kung ako lamang, laging palpak. Laging palpak. Kaya you need to understand yung right faith, yung tamang pananampalataya mo. Huwag kang magdidesisyon sa buhay na ikaw lamang ang gumagawa. Huwag kang gumho. Ang tawag ng gumho, yung na nagsasarili. Pagka nagsasarili ka, kahit man ang Diyos na ang nagsasabi sa iyo, is giving you the direction to follow, pero ayaw mo pa rin. Parang, meron yung song na yun eh. Yung binibigay mo yung giving the will to God, you're giving the will to Jesus Christ, at hawak na ni Lord yung manibela ng buhay mo. Anong ginagawa mo? Ginagawa mo yung manibela sa kanya. Ginagawa mo, hindi, dito. Kinakabig mo ngayon sa
And many of us, ganito ang ginagawa natin na pinangungunahan natin ang Diyos. In James chapter 2, let's look at James chapter 2, verses 14 to 18. Tingnan natin. James chapter 2, verses 14 to 18. What use is it, my brothers and sisters, if someone says he has faith, but he has no works? Can that faith save him? If a brother or sister is without clothing and in need of daily food, and one of you says to them, "Go in peace, be warmed, and be filled," yet you do not give them what is necessary for their body, what use is that? In the same way, faith also, if it has no works, is dead, being by itself. But someone may well say, "You have faith, and I have works. Show me your faith without the works, and I will show you my faith by my works." Let me explain this. Let me explain this. Marami kasi nabubuhay naman sa pananampalataya o yung faith, pananampalataya, belief, na nabubuhay lamang sila sa ganun, na may pinapakita nila na mabait sila, lalo na sa mga pananalita nila, mabibigkas nila at maririnig mo sa kanila, "Uy, ang bait naman yan. Hindi makabasa ng pinggan," sabi nga nila, di ba? Okay? Pero hanggang salita lang. Hanggang salita lang. And they have this belief that they are saved, that they are a child of God, that they are a follower of Jesus Christ. It's all here in the brain. It's not even in the heart. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ang measure o ang test ng tunay na pananampalataya ay hindi dahil lamang sa marunong ka magsalita. Kailangan marunong ka rin sa gawa. Okay? Kailangan, kasi yung tunay na pananampalataya, listen here, ang tunay na pananampalataya ay nakikita rin sa, ibig sabihin, kapatid, kung tunay talaga yung pananampalataya mo, ito ang magiging resulta niya, yung good works mo. Okay? Huwag niyong baliktarin, ha? Huwag niyong baliktarin. Kailangan mo na tama yung pananampalataya mo para magkaroon ka ng tamang pamumuhay. Magkaroon ng tamang resulta sa buhay mo. Okay? Hindi dahil sa nagbigay ka ng limos. Ang daming mga pulubi dyan sa session. Lahat ng pulubi dyan, binibigyan mo. Sige, talagang sinasadya mo pa talagang may ikot ka ng session. Akit ka, bababa ka. Lahat ng pulubi doon, binibigyan mo ng pera. Okay? Lahat ng mga taong tatawid sa pedestrian, itinatawid mo. Ayaw mo nang tumawid, pero itinawid mo pa rin yung tao. Okay? Bakit? Kasi good works. Gusto mong ipakita na may ginagawa kang tama. Hindi ganun yan, mga kapatid. Resulta dapat ng tamang pananampalataya natin ang paggawa natin ng tama. Amen? Yun yung ibig sabihin ng tamang good works. Okay? Hindi dahil sa lagi kang nasa church, natutulog ka na nga sa loob ng church, actually. Doon ka na nakatira sa loob ng church. Hindi ibig sabihin tama yung faith mo. Okay? Hindi ibig sabihin tama. Kailangan kasi yung tunay na pananampalataya mo ay ayon sa pagkakaintindi mo sa salita ng Diyos at ipinamumuhay mo sa salita ng Diyos. Amen? Kaya may problema ako doon sa May mga problema ako doon sa mga TikTok na binibideo na nagbibigay ng limos sa mga tao. Tapos, may iyakan views and everything. Tapos, ilang views? Million na yung views niya. Grabe. Oo. Kumikita ng malaki yung mga yun. Di ba? Pinagkakakitaan nila yung mga TikTok views niyo. Ang tanong doon, ano yung purpose? Bakit mo ginagawa yun? Kasi bottom line dyan, mga kapatid, kung ano yung intention ng puso. Ano yung intention ng puso?
Pipigilin ba kita kung like for example, nakakita. Ito ang tanong ko sa inyo. Nakakita ka ng gano'n, ginagawa nila. Binibidyo nila yung pagbibigay nila ng limos, ng pera, ng pagkain sa isang tao. Anong gagawin mo? Pipigilin mo? What do you do? Huwag mong pigilin para doon sa tao yun eh. Huwag mong pigilin. Kailangan mo. Pero, ang mangyayari dyan, bahala na si Lord at yung taong nagbibigay. Sila na yung mag-uusap dyan. Tama ba yung ginagawa niya? Ayon ba yan sa puso niya? Ayon ba yan sa Diyos na nag-utos sa kanya? O gusto lang niya pakitang gilas para pogi points? Diba? So, huwag natin piliin. Kaya maraming mga makikinabang naman. Okay? Pangatlong faith. Ito yung pangatlong faith. Faith declares your true worth in God. Because faith confirms your value in God's kingdom. Yung pananampalataya mo. Kung tama ang pananampalataya mo, ito yung magiging halaga mo sa Diyos. Okay? Ito yung magiging halaga mo. This is your value before the eyes of God. Okay? Let's see. Let's look at Romans chapter 5, verse 1. Ano sabi niya sa Romans 5, verse 1? Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. What does this mean? Dahil tama yung pananampalataya natin. Okay? Tama yung faith ko. Nung tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Because now, right now, today, I have the right relationship with Jesus Christ, the Son of God. What happens to me? Yun yung value. Yun yung worth. Ano yung worth? Ano yung value? My relationship with the Son, Jesus Christ. Because now I am related. Okay? Dahil may relasyon na ako kay Kristo, siya na ngayon ang tinutuloy kong tagapagligtas ko at Panginoon ko. Anong nangyayari? I now have value in God. In the eyes of God, I no longer am seen as a sinner. Hindi na ako tinitignan. Okay? Hindi na ako tinitignan ng Diyos na makasalanan. Hindi na. Bakit? Dahil sa relasyon ko kay Kristo. That is my value. That is my value. Kaya, tignan din natin mga kapatid. Okay? Tunghayan natin, ano ba ang ginawa ni Kristo sa cross? When He died on the cross, when Christ Jesus died on the cross, He died for you. He died for you. He died for me. Ako dapat yung nakabayubay sa cross, di ba? Ikaw dapat yung nakabayubay sa cross because of your sins. Tama? Dahil sa mga kasalanan natin, tayo dapat yung nakapako sa cross. Pero hindi. Anong nangyari? Someone died. Jesus Christ died on the cross for my sins. I need to believe that. Okay? Dahil doon sa ginawa ni Kristo, ako ngayon ay naniniwala at tinatanggap ko, I am taking that into my heart, believing that my sins right now, today, my sins are forgiven because of what Jesus Christ did on the cross. Dahil doon sa pag-unawa na yun, because of that understanding, now I am related with Jesus Christ. Tinatanggap ko ngayon kung ano yung ginawa ni Kristo, tinatanggap ko sa aking buhay ngayon. Now, in the eyes of God, dahil nakita niya na ikaw tinanggap mo yung ginawa ni Kristo na mamatay sa Kalbaryo para sa iyong mga kasalanan, nagkaroon ka ngayon ng halaga. You see that? Ang ganda ng image, di ba? Ang ganda ng image. Pero kung ako lamang ang tatayo sa harap ng Diyos na hindi ko nire-recognize yung ginawa ni Kristo, what will God see in me? I am a sinner. Tama? Ako ay makasalanan. Kitang-kita ng Diyos lahat ng kasalanan ko. At ano ang dapat na mangyari dahil sa ako ay makasalanan? What must happen to me now? Dahil sa kasalanan ko, ako ay dapat na
Itapon sa dagat-dagatang apoy. That is my judgment. My judgment today is hell. I should be thrown in hell because of my sins. So hindi ako pwedeng tumayo. Hindi ako pwedeng tumayo sa harap ng Diyos na ako lamang. Hindi ko pwedeng sabihin kay Lord na, Lord, nakita mo lahat yung mga pulubi sa session? Binigyan ko lahat sila ng pera. Araw-araw, binibigyan ko sila ng pera. Hindi ganun, mga kapatid. Hindi ganun. Kaya ubusin mo pa yung yaman mo. At ubusin mo pa ang yaman mo at sabihin mo na ibinigay kong lahat yan sa mga pulubi. Ikaw pa rin ay patuloy na nagkakasala. Sa mata ng Diyos, ikaw pa rin ay kasalanan. Kailangan nating tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas na siyang tumanggal, siya yung nag-alis ng ating mga kasalanan. Hindi ko naman sinabi na ngayon, dahil tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ka na makasalanan. Makasalanan pa rin tayo, di ba? Nagkakasalanan pa rin ako. But because of what my relationship is with Jesus Christ, I am holy in the eyes of God. I am accepted by God. Amen? Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. So go home tonight, later on, when you reach home, you ask, you look deep in your heart. Look deep in your heart. Is my faith right with God? Tama ba yung pananampalataya ko sa Diyos? O naniniwala lang ba ako sa Diyos dahil mabait siya sa akin? Paano kung wala ka ng pera? May faith ka pa rin ba? Paano kung nag-fail ka sa buhay? Paano kung nakakaranas ka ng paghihirap ngayon? Magpapatuloy ka pa rin ba sa Panginoon? Paano kung may sakit ka? Paano kung may mga nararamdaman ka sa katawan, may bukol dito, may bukol doon, kung ano pa, like Job, what happened to Job? Di ba nakita niya natin sa kwento ng buhay ni Job? Nagkaroon siya ng piksa. Buong katawan niya, maraming piksa. Piksa kung saan-saan. Anong ginawa niya? Itinakwil ba niya ang Diyos? Hindi. Patuloy siyang naniwala at nanalig sa Diyos. Amen? Amen. Let me end with this, mga kapatid. Let me end with this. True faith must follow the design of God in order to be reliable. You want your faith to be reliable? Make sure that your faith is true or patterned or designed with God. One cannot go around claiming to have true faith without a moral standard to follow. The Bible is the true source of our moral benchmark that will always confirm our true faith. Kaya mga kapatid, I encourage you, always go back to the Word of God. Always go back to the Word of God because the Word of God is our benchmark. Ito yung blueprint natin, ang salita ng Diyos. Na hindi ibig sabihin, lagi kang may dalang Bible, may true faith ka na. Hindi. Dapat ipamuhay natin kung ano ang nakasaad sa salita ng Diyos. Amen? Amen? Yun ang ibig sabihin ng tunay na pananampalataya. Manalangin tayo. Father, we thank you for the faith that you have given in our hearts today. And we can only be victorious in life because of such faith. The faith that we can find and the faith that you have given through Christ Jesus our Lord, our Savior. Father, I pray that you will continue to lead us to share this kind of faith to others, that they may rely upon Jesus Christ as their Lord and our Savior. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
God bless us.